Jesus First Christian Ministry sa isang church planting ministry o ang ministeryo ay ang pagtatanim ng iglesia. Mula sa hangarin na makapagtanim ng iglesia, isa ang JFCM Banay-Banay Kabuyaw sa naitatag bilang mission church ng Jesus First Christian Ministries na ang main office ay matatagpuan sa 831 9 de Febrero Street, Mandaluyong City. Ang Jesus First Christian Ministries Kabuyaw ay matatagpuan sa Block 22, Lot 55, Matulungin Street. Taong 2001 nang itayo ang worship center nito sa tulong ng Korean missionary na si Pastor Kim at Sister Evelyn at ng mga kapatiran. Sa pagdaan ng mga taon ay hindi nakaiwas sa pagkaluma at pagkasira ang gusali. Marami na rin ang mga ginawang repairs o pagkukumpuni upang ito ay mapanatili at mapangalagaan. Pagkamat ito ay nagagamit pa rin, may ilang bahagi na kailangan na ng malaking pagsasaayos. Kagaya ng second floor na kinatatayuan ng Sunday school rooms, ang mga bubong ay kailangan na rin mapalitan. At pagkabulok ng mga kahoy at bakal na ginamit sa unang pagtatayo nito. At ngayon nga, pagkatapos ng halos 24 na taon, inulunsad natin ang Project Hagay na pinangungunahan ni Apprentice Elder Ronnie. Ito ay may temang hango sa Ageo Kapitulo 1, Versikulo 4. Magaganda at maayos ang inyong mga tahanan, ngunit pinababayaan ninyong wasak ang aking bahay. Kung kalooban ng Panginoon, hangad natin na mapasimulan ang planong ito sa susunod na taon, 2025. At patuloy nating maisulong ang pangitain at hangarin ng Jesus First Christian Ministries na magkaroon ng isang maayos na bahay panambahan. Mula rito ay patuloy na magamit ito para sa panuntunan na to win, to train, to send. Isang bahay panambahan na pwedeng ipamana sa mga susunod pang henerasyon. Isang bahay panambahan na patuloy na magagamit sa ating pagsamba, pagtuturoan, pag-aaralan at pagpapalakasan at makatupad sa Great Commission mula sa Panginoon. Kaya naman, upang masimulan ang proyektong ito, tayo po ay nananawagan na ang bawat isa na may kakayanan ay makibahagi sa proyektong ito. Ang Diyos ang magpapala sa bawat isa. Sa Diyos ang papuri at pagpaparangal. Ang Jesus First Christian Ministry sa isang church planting ministry o ang ministeryo ay ang pagtatanim ng iglesia. Mula sa hangarin na makapagtanim ng iglesia, isa ang JFCM Banay-Banay Kabuyaw sa naitatag bilang mission church ng Jesus First Christian Ministries na ang main office ay matatagpuan sa 831 9 de Febrero Street, Mandaluyong City. Ang Jesus First Christian Ministries Kabuyaw ay matatagpuan sa Block 22, Lot 55, Matulungin Street. Taong 2001 nang itayo ang worship center nito sa tulong ng Korean missionary na si Pastor Kim at Sister Evelyn at ng mga kapatiran. Sa pagdaan ng mga taon ay hindi nakaiwas sa pagkaluma at pagkasira ang gusali. Marami na rin ang mga ginawang repairs o pagkukumpuni upang ito ay mapanatili at mapangalagaan. Pagkamat ito ay nagagamit pa rin, may ilang bahagi na kailangan na ng malaking pagsasaayos. Kagaya ng second floor na kinatatayuan ng Sunday school rooms, ang mga bubong ay kailangan na rin mapalitan. At pagkabulok ng mga kahoy at bakal na ginamit sa unang pagtatayo nito. At ngayon nga, pagkatapos ng halos 24 na taon, inulunsad natin ang Project Hagay na pinangungunahan ni Apprentice Elder Ronnie. Ito ay may temang hango sa Ageo Kapitulo 1, Versikulo 4. Magaganda at maayos ang inyong mga tahanan, ngunit pinababayaan ninyong wasak ang aking bahay. Kung kalooban ng Panginoon, hangad natin na mapasimulan ang planong ito sa susunod na taon, 2025. At patuloy nating maisulong ang pangitain at hangarin ng Jesus First Christian Ministries na magkaroon ng isang maayos na bahay panambahan. Mula rito ay patuloy na magamit ito para sa panuntunan na to win, to train, to send. Isang bahay panambahan na pwedeng ipamana sa mga susunod pang henerasyon. Isang bahay panambahan na patuloy na magagamit sa ating pagsamba, pagtuturoan, pag-aaralan at pagpapalakasan at makatupad sa Great Commission mula sa Panginoon. Kaya naman, upang masimulan ang proyektong ito, tayo po ay nananawagan na ang bawat isa na may kakayanan ay makibahagi sa proyektong ito.
Ang Diyos ang magpapala sa bawat isa. Sa Diyos ang papuri at pagpaparangal. Ang Jesus First Christian Ministry sa isang church planting ministry o ang ministeryo ay ang pagtatanim ng iglesia. Mula sa hangarin na makapagtanim ng iglesia, isa ang JFCM Banay-Banay Kabuyaw sa naitatag bilang mission church ng Jesus First Christian Ministries na ang main office ay matatagpuan sa 831 Nueve de Febrero Street, Mandaluyong City. Ang Jesus First Christian Ministries Kabuyaw ay matatagpuan sa Block 22, Lot 55, Matulungin Street. Taong 2001 nang itayo ang worship center nito sa tulong ng Korean missionary na si Pastor Kim at Sister Evelyn at ng mga kapatiran. Sa pagdaan ng mga taon ay hindi nakaiwas sa pagkaluma at pagkasira ang gusali. Marami na rin ang mga ginawang repairs o pagkukumpuni upang ito ay mapanatili at mapangalagaan. Pagkamat ito ay nagagamit pa rin, may ilang bahagi na kailangan na ng malaking pagsasaayos. Kagaya ng second floor na kinatatayuan ng Sunday School rooms, ang mga bubong ay kailangan na rin mapalitan. At pagkabulok ng mga kahoy at bakal na ginamit sa unang pagtatayo nito. At ngayon nga, pagkatapos ng halos 24 na taon, inulunsad natin ang Project Hagay na pinangungunahan ni Apprentice Elder Ronnie. Ito ay may temang hango sa Ageo Kapitulo 1, Versikulo 4. Magaganda at maayos ang inyong mga tahanan, ngunit pinababayaan ninyong wasak ang aking bahay. Kung kalooban ng Panginoon, hangad natin na mapasimulan ang planong ito sa susunod na taon, 2025. At patuloy nating maisulong ang pangitain at hangarin ng Jesus First Christian Ministries na magkaroon ng isang maayos na bahay panambahan. Mula rito ay patuloy na magamit ito para sa panuntunan na to win, to train, to send. Isang bahay panambahan na pwedeng ipamana sa mga susunod pang henerasyon. Isang bahay panambahan na patuloy na magagamit sa ating pagsamba, pagtuturoan, pag-aaralan at pagpapalakasan at makatupad sa Great Commission mula sa Panginoon. Kaya naman, upang masimulan ang proyektong ito, tayo po ay nananawagan na ang bawat isa na may kakayanan ay makibahagi sa proyektong ito. Ang Diyos ang magpapala sa bawat isa. Sa Diyos ang papuri at pagpaparangal. Ang Jesus First Christian Ministry sa isang church planting ministry o ang ministeryo ay ang pagtatanim ng iglesia. Mula sa hangarin na makapagtanim ng iglesia, isa ang JFCM Banay-Banay Kabuyaw sa naitatag bilang mission church ng Jesus First Christian Ministries na ang main office ay matatagpuan sa 831 Nueve de Febrero Street, Mandaluyong City. Ang Jesus First Christian Ministries Kabuyaw ay matatagpuan sa Block 22, Lot 55, Matulungin Street. Taong 2001 nang itayo ang worship center nito sa tulong ng Korean missionary na si Pastor Kim at Sister Evelyn at ng mga kapatiran. Sa pagdaan ng mga taon ay hindi nakaiwas sa pagkaluma at pagkasira ang gusali. Marami na rin ang mga ginawang repairs o pagkukumpuni upang ito ay mapanatili at mapangalagaan. Pagkamat ito ay nagagamit pa rin, may ilang bahagi na kailangan na ng malaking pagsasaayos. Kagaya ng second floor na kinatatayuan ng Sunday School rooms, ang mga bubong ay kailangan na rin mapalitan. At pagkabulok ng mga kahoy at bakal na ginamit sa unang pagtatayo nito. At ngayon nga, pagkatapos ng halos 24 na taon, inulunsad natin ang Project Hagay na pinangungunahan ni Apprentice Elder Ronnie. Ito ay may temang hango sa Ageo Kapitulo 1, Versikulo 4. Magaganda at maayos ang inyong mga tahan. Pagpalang araw po sa atin at isang magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Handa na po ba tayong magsamba at magpuri sa ating Panginoon? Amen po. Sige po mga kapatid, samahan niyo po akong manalangin at tumaya po tayong lahat.
Manalangin po tayo. Diyos na nasa langit, na muli mo po kaming idinako sa lugar na ito. Purihin ka, sambahin ka. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Pinararangalan ka namin, Panginoon. Dakila ka, Panginoon. Napakabuti mo po sa bawat isa sa amin. Ama, maraming salamat po sa buhay na meron po kami ngayon. Maraming salamat din po, Panginoon, sa mga pagpapala, paggabay at mga biyaya na sa araw-araw na ibinibigay mo po sa amin. Maraming salamat din po, Panginoon, sa kalakasan, Panginoon, ng aming mga katawan. Maraming salamat po, Panginoon. Ama, sa araw na ito, dalangin po namin, Panginoon, na gabayan at pangunahan mo po, Panginoon, ang aming gawain sa araw na ito. Nawa, Panginoon, patnubayan mo po kami ng iyong santo, Ama. Ama, narito po kami, nagpapakumbabang dumadalangin, humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang o anuman pong mga pagmamalabis na aming mga nagawa sa nalabag po sa iyong kalooban, Panginoon. Patawarin mo nga po kami, Panginoon. Ama, nawa po, Panginoon, upang, Panginoon, kami po ay malaya po, Panginoon, na makaharap sa iyong at malaya din po namin kayo, Panginoon, na mabigyan ng kapurihan, pasasalamat, at para po, Ama, kami po ay makaawit ng awit ng pagsamba, Panginoon. Ama, itinataas din po namin, Panginoon, sa iyo ang lahat ng iyong mga gagamitin, ang lahat ng mga tatayo sa araw na ito, Panginoon. Nawa po, Panginoon, na bigyan mo po, Panginoon, sila ng kalakasan ng katawan, karunungan ng gagaling sa iyo, upang, Panginoon, ikaw lamang, Panginoon, ang natatangi at nag-iisang, Panginoon, na aming pag-aalaya ng aming gawain sa araw na ito, na upang ikaw lamang, Panginoon, ang maitaas at mapasalamatan at madakila at maluwalhati sa araw na ito, Ama. Ama, gayon din, Panginoon, sa maghahayag, Panginoon, ng iyong mga salita. Nawa po, Panginoon, ay gabayan mo po siya. Bigyan mo rin po, Panginoon, ng kalakasan ng katawan at karunungan na nanggagaling sa iyo. Upang, Panginoon, ang iyong mga salita ay maihayag niya ng malinaw at maliwanag, Panginoon. Ama, maraming salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, sa iyong pag-ibig po sa amin, Panginoon. Kaya naman po, Panginoon, ito po ay aming ibinabalik sa iyo ang karangalan, ang pasasalamat at kaluwalhatian. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Hello. Good morning po, mga kapatid. Isang mapagpalang araw po sa lahat. Palakpakan nga po natin muli ang Panginoon sa pagpupuri po natin sa Kanya. Salamat po. Tayo po ngayon ay dadako na sa ating pong call to worship. At ang ating pong call to worship verse ay matatagpuan po sa Awit 47, 1-2. Ang sabi po dyan, magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na si Yahweh, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat na igalang. Siya ay nagahari sa sangkatauhan. So, salamat po sa Diyos sa Kanya pong salita. So, ang sumulat po ng verse na yan ay yung pong mga anak po, mga angkan po ni Cora, na
sila po ay mang-aawit nung pong panahong iyon sa templo sa bansang Israel. At ine-encourage po nila yung mga tao doon na sumamba kay Yahweh. At kung babasahin po natin yung mga previous talata po, ay sinasabi niya din po doon na ang Diyos daw po natin ay ang ating Diyos na dakila, Diyos na ating kanlungan at laging maasahan sa lahat po ng panahon. At sinabi rin po doon nila na ang Diyos daw po natin, ang Diyos ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, yun po ay applicable din po sa ating panahon ngayon na kaya po tayo nakakasamba sa Panginoon dahil nga po ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. So, kaya po sabi dyan ay magdiwang ang lahat ng mga nilikha. So, tayo po ba'y nagagalak ngayong umaga sa ating pagdiriwang? Amen, no? So, bakit po ba tayo nagagalak? Dahil marami pong binigay na kabutihan ang Diyos sa atin, di po ba? So, sabi dyan, pumalakpak kayong may awit at tuwa. So, yun po pala yung nagtutulak sa atin para po tayo makapagpuri sa Diyos. Ano? Yung pong mga blessings, yung pong mga kabutihan, even po yung mga problema na naging kalakasan natin, na naging tagumpay upang tayo nga po ay maranasin natin yung kapangyarihan ng Diyos. So sabi pa po dyan ay, ang Diyos na si Yahweh, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat na igalang. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. So ito po pala ang dahilan, na bakit natin pupurihin ang Diyos sa oras na ito. Sabi po dito, ang Diyos ay Diyos ng kataas-taasan. Pag sinabi pong kataas-taasan, siya yung ang Diyos po natin, yung pinaka makapangyarihan sa lahat. Siya yung nakahihigit sa lahat. Amen po ba? So, sabi pa dito, siya ay Diyos na nagahari sa sangkatauhan. So, pag po sinabi nagahari, ang Diyos yung nagahari sa atin, siya po yung nangunguna sa buhay natin. So, ibig sabihin po, pag nangunguna po yung Panginoon sa buhay natin, siya po dapat yung ating sinusunod sa buhay na ito. Amen po ba, mga kapatid? So, yun po. Kaya sa umaga pong ito, mga kapatid, alam ko po na maraming dapat tayong ipagpasalamat sa Diyos. Kaya tayo po ngayon ay sama-samang magpupuri, aawit, papalakpak para po sa ating pong Panginoon. Salamat po sa Diyos. Inaanyayahan pong tumayo ang bawat isa. Umagang kay ganda po, mga kapatid. Tayo po ba'y nagagalak na makasama muli ang bawat isa? Amen. Kaya naman po, tayo po ay lumapit sa bawat isa. Umikot po tayo. Batiin po natin ang magandang umaga. Ngitian po natin ang bawat isa. Tunay pong napakasayang tingnan na tayo po ay patuloy na sama-samang magpupuri sa Panginoon. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at tumawit na.
bahay na yung kaloob. Hallelujah. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, O Panginoon. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Mula sa labi. Mula sa labi kong nagpupuri. Mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong may papantay. Jesus, sa buhay ko, ika'y kumilos at tumabay. Wala sa iyong may papantay. Minsan pa, ating ipahayag. Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong may papantay. Jesus, sa buhay ko, wala sa iyong may papantay. Amen. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ikaw lang. Ikaw lang ang pupurihin ko. Ikaw lang ang ibigin ko. Ikaw lang ang iniisip ko. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw lang, ikaw lang. Ikaw lang ang pupurihin ko. Ikaw lang ang ibigin ko. Ikaw lang ang iniisip ko. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw lang. Walang katulad mo. At sa akin ang kapagbago. Walang kapantay. Ang tapat na pag-ibig mo. Puso kong ito inaalay sa'yo. Buhay ko, Jesus, gamitin mo. Hallelujah. Purihin ka, O aming Panginoon. Ikaw lang nasa puso ko. Ikaw lang ang nasa puso ko. Ikaw lang ang pag-ibig ko. Ikaw lang ang hinahanap ko. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw lang. Ikaw lang ang nasa puso ko. Ikaw lang ang pag-ibig ko. Ikaw lang ang hinahanap ko. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw lang. Walang katulad mo. Walang katulad mo. At sa akin ang kapagbago. Walang kapantay. Ang tapat na pag-ibig mo. Puso kong ito inaalay sa'yo. Buhay ko, Jesus, gamitin mo. Minsan ba ating pong awitin? Ikaw lang nasa puso ko. Ikaw lang ang nasa puso ko. Ikaw lang ang pag-ibig ko. Ikaw lang ang hinahanap ko. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw lang, ikaw lang, Panginoon. Hallelujah. Ikaw lang ang pag-ibig ko.
Panginoon, patuloy po kami lumalapit, pinapagamit ang aming mga buhay tanging sa iyo lamang, sapagkat ikay karapat dapat tumanggap ng aming mga papuri at pagsamba. Sapagkat sa iyo lamang, Panginoon, namin natagpuan ang tunay na kagalakan, ang tunay na kaligtasan, ang buhay na walang hanggan na aming nakamtan ay nagmula sa iyo. Maraming salamat, o aming Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, o aming Diyos. Hallelujah. Panginoon, ikaw ang himig ng awit ko. Panginoon, hangat ko ay presensya mo. Ikaw naman ang puso't isipan, sa'yo lamang magpakailanman. Pag-ibig ko'y sa'yo inaalay. Panginoon, ikaw ang himig ng awit ko. Panginoon, hangat ko ay presensya mo. Ikaw naman ang puso't isipan, sa'yo lamang magpakailanman. Pag-ibig ko'y sa'yo inaalay. Dahil ikaw ang bawat bukas ko.
kapatid, malaya po nating sambitin ang ating mga papuri, pagsamba sa ating Diyos na buhay. O hallelujah! Maghari ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Ikaw ay Diyos na tapat, banal, makapangyarihan. Ikaw ang Diyos sa lahat ng panahon. O hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka. Sambahin ka sa Espiritu, ang aming Diyos na dakila. O hallelujah! Yararabaka, yararaha, yararaha. Yararaha, yararaha, yararaha. Oh, Diyos, tanggapin mo po ang aming mga papuri, pagsamba. O hallelujah! Yararabaka, yararabaka, yararaha. Oh, dakila. Salamat, O Diyos, minamahal kita, walang katulad mo. Hallelujah. Yararaka, 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 yararaka. Hallelujah, hallelujah, yararaka, yararaka. Hallelujah, yararaka, 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 yararaka. Hiraraka, yararaka, yararaka, yararaka. Hallelujah, sambahin ka, Panginoon. Kay karapat dapat sa aming papuri at pagsamba. Oh, dakila ka, aming Panginoong Yesus. Kay tapat, kari ka. Oh, Diyos, hallelujah, rahaya. Sayara kayara bahayara, sigara yayara. Hayara rahayara bakayara. Yara rahayara rahayara. Ira rahayara bakayara rahayara. Oh, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka, Panginoon. Oh, hallelujah, kami yung nilikha. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo, Panginoon. Lahat sa akin iaalay sa'yo, ang iyong kaluguran siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo. Lahat sa akin iaalay sa'yo, ang iyong kaluguran siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Sa aming mga buhay ko lamang, O Diyos. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Diyos na dakila. Ang Diyos sa ating mga buhay noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na naghahari sa aming Panginoon. Kaya patuloy po namin tinataas sa iyo ang aming papuri at pagsamba. Nagpapasalamat po kami sa buhay na ito na binigay mo sa amin sa bawat araw, Panginoon. Tunay na naranasan namin ang iyong kabutihan, ang iyong
iyong pag-ibig, ang iyong habag na walang katulad. Ikaw ang Diyos na nag-iisa, tunay na Diyos, walang kapantay, walang katulad. Maghari ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Ito po ang aming sama-samang papuri at pagsamba sa ngalan ng Panginoong Yesus na natin magwika ng Amen, Amen sa Diyos pong Panginoon. Bakit nagkaganon? Ay, lalo tuloy na. Okay, dito po sa harap, kung hindi pa po nagra-rapture, malawag pa po sa harapan. Okay, muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po sa mga nasa Zoom. Tayo po'y mag-aaral. Taka, inaayos pa ni Ate Sel yung mga naiwan. Yan. Susunod na linggo, doon ako magpipreach para... Okay po, magandang umaga. Ako po si Pastor Arnel. Sa mga ngayon lang po nakadalo. Welcome po sa gawain ng Panginoon. Okay, atin pong mga kapatid, atin pong ipagpapatuloy yung atin pong sinimulan na pag-aaral noong nakaraang linggo. Ano po, yung pamagat po ay paring walang kapantay. Paring walang kapantay na ang tinutukoy po ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ano po? Pero bago tayo dumako dun sa pag-aaral, balikan natin ng kaunti yung atin pong inaral nung nakaraang linggo. Yung pagkapari po ng Panginoon Hesus ay inahalin tulad sa pagkapari po ni Melchizedek na wala pong pinagmulan. Inahalin po siya, ano po, wala po siyang pinagmulan na hindi po naitala yung kanya pong angkan, si Melchizedek po. Kaya dun siya hinahintulad, yung pagkapari ng Panginoong Hesus. Bagamat parehas ang pagkapari ng Panginoong Hesus at pagkapari ni Melchizedek na walang pinagmulan, subalit ang pagkapari ng Panginoong Hesus ay walang kapantay. Dito po sila magkaiba, mga kapatid. Ang pagkapari ng Panginoong Hesus ay walang kapantay, mga kapatid. At mamaya makikita natin ano pa yung kaibahan ng pagkapari ng Panginoong Hesus at pagkapari ni Melchizedek. Na makikita po natin, yan tulad lamang, dapat maging malinaw po sa atin ito. At may layunin po yung may sulat dun sa mga Hebreong Kristiyano kung bakit niya ibinabalik sila dun sa pagkapari ni Melchizedek. May purpose po yung sumulat kung bakit sila binabalik doon.
binabalik sila doon, ang dahilan lamang po, mga kapatid, huwag silang babalik dun sa pari nung kautusan na galing po sa lahi sa angkan ni Levi. Na po, pinapakilala na nung sumulat si Melchizedek sa mga Hudyong Kristiyano upang makilala nila ang Panginoong Hesukristo. Amen po? Okay, ano po? Sabi nga po, bakit nga ba walang kapantay o nakakahigit sa pagkapari ng Panginoong Jesus? No po? Yung naging sagot po, nung una nating sinagot, sapagkat ito'y makalangit at walang hanggan. Ang Panginoong Jesus po, makalangit at walang hanggan. Si Melchizedek, hindi po ganito. Amen po? At maging din po yung pari ng mga kautusan sa lahi nagmula sa angkan ni Levi. Hindi po sila makalangit at hindi po sila pang walang hanggan. Sila po ay natatapos yung kanila pong pagkapari. Sabi nga po, ang pagkapari ng Panginoon Jesus ay hindi katulad ng pari ng kautusan na buhat sa angkan ni Levi. Sila po ay namamatay at natatapos yung kanila pong pagkapari. Namamatay sila dahil kapag hindi po tinanggap yung kanilang handog na dugo para sa kabayaran ng kasalanan ng pari at gayon din po ng mga Hudyo, siya po ay namamatay, mga kapatid. Pangalawa, ang pagkapari ng Panginoon Jesus ay makapangyarihan, hindi natatapos magpakailanman at hindi po siya nababago yung pagkapari ng Panginoong Jesus. Amen po? Malinaw na sa atin. Tapos po yung pangalawa, doon po sa tanong na bakit nga ba walang kapantay o nakakahigit ang pagkapari ng Panginoon Jesus sapagkat ito ay katiyakan na mas mabuting tipan sa Diyos. Mas mabuting tiyak na pakikipagtipan, mabuti, pakikipagtipan sa Diyos. Amen po, mga kapatid. Kaya't iisipin na natin saan ba tayo nakikipagtipan. Kanino ba tayo makikipagtipan? Dun ba sa hindi mabuti? O dun sa higit na mabuti? Amen po? Gusto mo bang makipagtipan dun sa paring na natatapos at namamatay? O dun sa nakahigit sa kanila? Dapat po pinag-iisipan yon, mga kapatid. Amen po? Para pong kung mag-aasawa ka, kanino ka makikipagtipan? Ano ba ang utos ng Diyos tungkol doon sa pag-aasawa? Gusto mo ba ng gulo sa buhay? Gusto mo ba ng problema sa buhay? Di mag-asawa ka dun sa salungat, dun sa hindi gusto ng Diyos. Amen pa? Kung gusto mong maayos sa pag-aasawa, dun ka makipagtipan. Sabi nga ng Panginoon, huwag kayong makikipamatok sa hindi mananampalataya. Amen po? Alam mo na yung salita ng Diyos kung kanino ka makikipagtipan, tapos nakipagtipan ka sa hindi mananampalataya, tapos nagkaroon ng problema, sasabihin, Pastor, ipag-pray niyo naman po kami. Parang salungat, di ba po? Okay. Dako na tayo doon sa atin pong, ba't napon tayo doon sa pakipagtipan? Kasi tungkol po sa pag-aasawa o pakikipagtipan. Bakit ito'y tiyak at mas mabuting tipan sa Diyos, mga kapatid? Sabi po, sapagkat ito'y pampalagiang tipan. Pampalagiang tipan. Na po? Pangwalang hanggan. Kaya, di ba, balikan natin uli yung tipan ng pag-aasawa kasi yun yung napakadaling ilustrasyon. Magsasama kayo sa hirap at ginhawa. Di ba? Pangpalagi ang tipan. Maghihiwalay lamang kayo kung kayo ay mamatay. Ano po? Kaya po si Ate Florentina, natapos na po yung pakikipagtipan. Patalastas mo muna. Pa-announcement, ano po. Namatay na po si Tatay Hugo. Pumanaw na po. Ano bang pangalan no, Ate Sel? Alfredo? Alfredo po, mga kapatid. Pumanaw na po siya.
Na po, nagpunta po kami nung Monday, na po. At dinala siya sa huling hantungan noong pong Webes. Na po, namatay po siya sa gulang na 89. Na po. Aabot ba tayo? Kaya po, natapos na po yung pakikipagtipan nung dalawang iyon. Okay? Yan po, mga kapatid. Tipan. Kasi sabi po, yung tipan, sapagkat ito'y pangpalagiang tipan sa Panginoong Hesus, at sabi po doon, pakikipagtipan doon sa pinakapunong pari at tagapamagitan. Siya po yung tagapamagitan, ang Panginoong Kristo, mga kapatid. Walang ibang tagapamagitan patungo sa Diyos, walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Ngayon po, nalalapit na naman yung tinatawag nilang mahal na araw. Di ko po alam kung bakit mahal na araw. Ano po? Baka mamaya, marami naman pong kakasangkapanin na po, upang tagapamagitan nila patungo sa Diyos. Ano po? Maraming kakasangkapanin naman nila upang sila ay makalapit sa Diyos. Subalit wala pong ibang tagapamagitan para tayo makalapit sa Diyos, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Siya yung pinakapunong pare. Amen po? Kapag gumamit tayo ng iba ng kasangkapan na naman, ibig sabihin, nalilihis po tayo ng landas sa paglapit natin sa Panginoon. Ano ba po? Sabi po doon, bakit ito'y tiyak at mas mabuting tipan sa Diyos? Sapagkat ito'y naging kaganapan. Naganap na, mga kapatid. Na po, tapos na, bayad na. Kaya ito'y pangpalagian, mga kapatid, at sapat na handog para sa ating mga kasalanan. Sapat na po, mga kapatid, na handog ang ating Panginoon Kristo para bayaran yung bawat kasalanan natin. Lahat po ng tao, mga kapatid, bayad. Amen po? Hindi po namimili ang Diyos na sino lamang yung gusto niyang bayaran dun sa kanyang kamatayan sa krus. Kundi bayad ang lahat. Ang tanong na lamang, bawat individual na tao, papayag ka bang magpabayad? Amen po? Sapagkat yung maliligtas ay sa pamamagitan ng pananampalataya ng bawat individual na tao. Ganun po, mga kapatid, yung bayad sa kasalanan ay para sa lahat. Pero ang tanong sa bawat isa sa atin, tinatanggap mo ba yung bayad? Kung hindi ka tatanggap, ibig sabihin, ayaw mo nung ginawa ng ating Panginoon Kristo. Maaring nakukulangan ka, sabi nga, sapat na, pero nakukulangan ka, kaya ayaw mong tanggapin yung bayad ng ating Panginoong Kristo. Amen po? Doon tayo tumalakay sa dalawang punto na po yun. Ngayon, balikan natin, bakit ipinakikilala ng sumulat ang Panginoon Hesus sa mga Hudyong Kristiyano na pari na walang kapantay, sapagkat ang mga Kristiyanong Hudyo, ito'y dumaranas ng pagsubok. Nais nilang bumalik doon po sa dati nilang kinagisnan. Nung kinagisnan po nila yung mga pari ng kautusan. Yun po yung katotohanan sa buhay ng isang tao, mga kapatid. Kapag ikay nasusubok, saan mo sinasandal ang iyong sarili? Na po? Doon siya nakikita kung saan nakasandal ang iyong buhay. Nakasandal ka ba doon sa ginawa sa pagkapari ng ating Panginoon Kristo? O kaya nakasandal ka doon sa mga sarili mong gusto? O nakasandal ka doon sa dati mong kinagawian? Doon po nakikita, mga kapatid, ang bawat isa kung kanino ka sumasandal. Sa Diyos, sa ating Panginoon Kristo, na tapat na tagapamagitan, sapat yung ginawa. Tanong yon, mga kapatid, sa bawat isa. At nakikita yon, nalalaman yon, kapag tayo po ay dumaraan ng pagsubok. Ganun po yung mga Hudyong Kristiyano. Dumadaan sila sa pagsubok. Gusto nilang bumalik dun sa dati nilang kinagisnan. Yung layunin, mga kapatid, nung sumulat, ayaw niyang bumalik
Ayaw niyang pabalikin yung mga Hudyong Kristiyano ito dun sa kailang kinagisnan sapagkat magdudulot lamang ito sa kanila ng kapamakan. Amen po? Ang nais ng sumulat, kailangan nilang kumapit, kailangan nilang manindigan dun sa panibagong pari na kanilang nakita na tinuturo sa kanila. Nais ng sumulat na gusto nung sumulat na kailangan yung pagsubok na ito ay mapagtagumpayan ninyo. Yung pagsubok na ito ay kailangan tumibay kayo. Ganun po mga kapatid, kapag sinusubok yung isang Kristiyano, ang layunin ng Panginoon, lumago tayo. Amen po? Ang nais ng Panginoon, sa bawat isa, kapag tayo nasusubok sa ating pananampalataya, tayo po ay lumago. Amen po? Yun din po sa pasimula pa, ganun po yung layunin ng Panginoon. Kaya po mga kapatid, atin pong ituloy yung atin pong pag-aaral dun sa pangatlong sagot, dun sa tanong na bakit nakahigit sa lahat ang pagkapari ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit nga ba? Sapagkat ito ang naging katiyakan ng kapatawaran ng lahat. Yun po yung sinabi ko kanina, nabayad ang lahat. Sapat yung ginawa ng Panginoon Jesucristo. Katiyakan na kapatawaran ng lahat. Maliit man, malaki na kasalanan. Kung ikaw, tayo ay nananampalataya na totoo sa ating Panginoong Jesucristo, nananampalataya na tunay yung ating pananampalataya sa Kanya, bayad po ang lahat. Napatawad po tayo sa ating mga kasalanan. Amen po? Yun po yung apostol, mga kapatid, na sumulat sa mga Hebreyong Kristiyano, nagpatuloy siya sa paksa dun sa pagkapunong pari ng Panginoong Hesus. Higit po niyang ipinapakilala ang Panginoong Hesus dun po sa mga Hudyong Kristiyano. Sa kabanatang 10, dun po sa Hebreo, dito po sa kabanatang 10, ipinapakita at ipinapaunawa kung papaano naging sapat, naging katiyakan ang kapatawaran para sa lahat. Okay, basahin po natin. Basahin po ng atin pong tagapagbasa doon po sa Hebreo chapter 10, 8 hanggang 18. Ate? Sinabi muna niya, hindi mo ninanais ang kinalugdan ang mga alay at handog ng hayop. Mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Kahit ito'y inihandog ayon sa kautusan. Sa kanya idinugdog, ako'y narito upang sundin ang iyong kalooban. Sa ganitong paraan, inalis nga ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Hesukristo sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sariling. At iyon ay sapat na. Bawat pari ay naglilingkod araw-araw at paulit-ulit na naghahandog ng pare-pareho ding mga handog, subalit ang mga iyon ay hindi naman nakakapawi ng kasalanan. Ngunit si Kristo ay minsan lamang maghandog para sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. Pagkatapos ay umupo siya sa kanan ng Diyos. Ngayon naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatuwid, sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga nililinis ng Diyos. Ang Espiritu Santo'y nagpapatotoo rin sa atin tungkol dito. Sinabi niya, ganito ang gagawin kong tipan sa kanila pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon. Itatanim ko sa kanilang puso ang aking mga utos at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga isip. Pagkatapos ay sinabi pa niya, kalilimutan ko na ang kanilang mga kasalanan at kasamaan, sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan. Hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Okay, sorry po, si Kuya po pala yung nagbasa. Okay, dito po mga kapatid, sa atin pong binasa, ipinapaliwanag, ipinapakita
nung sumulat nung Hebreo kung sino ang Panginoong Hesus at kung sino yung pari ng kautusan na nagmula po sa lipi ni Levi. At ipinapakita nung sumulat ano yung gagawin dun sa mga mananatili na magtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo. Ano yung gagawin ng Panginoong Diyos dun sa pagpapatuloy, dun sa magtatagumpay, sa pagsubok, ano yung gagawin niya. At ipinakita rin ano yung mangyayari kapag kayo ay bumalik. Amen po? Madaling salita, sila po ay pinagpapasya, mga kapatid. Pinagpapasya sila sa gitna ng kanilang dinaraanang pagsubok. Ano yung gusto nyong pagdesisyonan sa gitna ng ganito yung nangyayari? Babalik kayo doon, malinaw na kapag bumalik kayo doon, sa dati, ganito yung mangyayari. Pag kayo na natili, ganito yung mangyayari. Amen po? Sa buhay po ng bawat manampalataya, sa bawat buhay ng bawat Kristiyano, ganun din po, mga kapatid. Walang pagkakaiba yung sinasabi nung may sulat dun sa mga Hudyong Kristiyano. Kaya po, hindi na tayo magtataka sa buhay natin kung ano yung mangyayari. Kung tutusin, hindi na po natin dapat itinatanong, bakit nangyari ito sa akin? Hindi mo na itatanong. Dahil alam mo na yung tutunguhan mo. Dahil sinabi na nung sumulat na ganito yung mangyayari sa iyo kapag pinili mo ito. Amen pa? Yan ba kayo? Ganun po yung pinapaliwanag nung sumulat. Kapag inabuso mo yung iyong katawan, maaga kang mamamatay. Di ba po? Tapos tatanong mo, bakit maaga siyang namatay? Hindi mo kailangan itanong. Yun talaga, mga kapatid. Kasi sinira mo yung physical mong pangangatawan. Kapag nag-asawa ka na hindi manampalataya, alam mong magulo yung buhay. Dapat, alam mo na yun, na mangyayari yun sa iyo. Bilang Kristiyano, bilang manampalataya, binabalaan ka. Ngayon, pinili mo yun, ganun yung mangyayari sa iyo. Amen po? Ganun po, mga kapatid, yung sinasabi nung sumulat. Kaya nga, hindi dapat natin pinagtatakhan na hindi natin dapat itatanong kung tayo'y pumanaw na, Lord, bakit ako napunta dito sa lawa ng apoy? Hindi mo na dapat tanong yun. Alam mo na yun na doon ka patungo. Amen pa? Hindi tayo pwedeng humatol sa bawat isa. Pero bawat isa sa atin, alam natin kung saan tayo tutungo. Amen pa? Kung hindi niyo po alam na kayo ay pupunta sa langit, kausapin niyo po ang banal na Espiritu. Makipagniig kayo sa Kanya. At sasagutin niya kayo ng malinaw kung saan kayo pupunta. Amen po? Ang sumasampalataya sa Kanya, ang nananampalataya sa Kanya, tiyak na may buhay na walang hanggan. Tiyak po, mga kapatid. Amen po? Dahil tiyak, sapat yung binayad ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga po nung mga apostol, yung apostol ng sumulat sa mga Hebreong Kristiyanong ito, na patuloy siya sa paksa. Ang sinusulatan dito po, yung mga Kristiyanong Hudyo, para sila makalapit sa Diyos. Para sila makalapit sa Diyos. Yun yung sinusulatan. Yun po, yung mga Hudyong Kristiyano, yun yung sinusulatan. Ang nais ng sumulat, para po sila ay makalapit sa Diyos. Sabi nga po, hindi sila makakalapit sa Diyos
ang kailangan nila ay pari. Yun po yung kanilang kinagisnan. Amen po? Yung mga Hudyo, yun po yung kanilang kinagisnan. Para sila makalapit sa Diyos, sa panahon ng kautusan, kailangan po nila ng pari. Kailangan po nila ng tagapamagitan. Amen po? Para sila makalapit sa Diyos, magdadala sila ng handog para ikakapatawad ng kanilang kasalanan. Ganun din yung pare, ikapagkapatawad ng kasalanan ng pare, at ganun din po yung mga Hudyo, yung bayang Israel, para sila makalapit sa Diyos. Kaya nga, para hindi sila malito, sa akin lang po ito, na po, ilustrasyon ko po ito. Para hindi sila malito, dun sa kinagisnan nila, ipinapakilala sa kanila ang Panginoon Kristo bilang pari. Amen po? At inuugat sila mula sa pagkapari ni Melchizedek. Sabi nga po, ang kailangan nila makalapit, ang ginawa nila, paglapit, ay paghandog ng dugo para sila makalapit. Yun po yung bayad. Para sila makalapit sa Panginoon, sa Diyos, sa magitan po ng pari, na may dala po siyang dugo. Dugo na handog para sa kasalanan ng pari at kasalanan ng bayang Israel. Yun po yung ginagawa nila noon. Ngayon, kailangan pa ba natin ang handog para makalapit sa Diyos? Hindi na po. Amen po? Hindi na natin kailangan, hindi na rin kailangan ng mga Hudyong Kristiyanong ito ng dugo para sila makalapit sa Diyos. Sapagkat yung dugo ay ginawa, yung dugo ay dala na ng Panginoong Jesucristo nung siya'y namatay sa krus. Kaya nga sabi natin kanila, sapat na yung ginawa ng Panginoong Jesucristo na bayad sa kanila at maging din sa atin. Kaya ganun din po, sa ating panahon, hindi na natin kailangan ang dugo. Ang isa pang tanong, kailangan pa rin ba ng pari para makalapit tayo sa Diyos? Hindi na po, mga kapatid. Dahil tayo, mayroon tayong tagapamagitan, ang Panginoong Jesucristo, na naging paraan natin para tayo makalapit sa Diyos. Sapagkat siya po yung nagbayad ng ating mga kasalanan. Para mapatawad ang ating mga kasalanan, sino ang gumanap nito? Ang gumanap nito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Tingnan natin yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. Sabi nga po, dun sa ang katotohanan makikita natin sa ginawa ng Panginoon Jesus, yung ginawa ng Panginoon Jesus ay kalooban ng Diyos Ama. Kalooban ng Diyos Ama, at iyon ay ang iligtas ang lahat sa magitan ng paghahandog ng kanyang buhay. Dapat natin makita yung ginawa ng ating Panginoon Kristo, yung ginawa para tayo ay makalapit sa Diyos, para mabayaran yung ating kasalanan, yung paghahandog ng Panginoon Kristo ng ating buhay. Kung nakikita po natin yun, mga kapatid, yung ginawa ng Panginoon Kristo, doon po natin naiaalay yung ating buhay para sa Kanya. Dahil yung ginawa niya, hindi para sa Kanya, kundi para sa atin. Kaya tayo nagsusumikap na sumunod sa Kanyang kalooban. Dahil una, yung ginawa niya ay pagsunod sa Ama, at yung ginawa niya ay hindi para sa Kanya, kundi para sa atin. Amen po? Di ko po alam kung bakit yung ilan ay patuloy na nagmamatigas, subalit nagsasabi sila na sila'y nananampalataya. Nagmamatigas na ayaw sumunod sa kalooban ng Panginoon. Hindi ko po alam kung bakit sila nagmamatigas. Wala tayong kakayanan, wala tayong karapatan na magmatigas kung sinasabi natin na tayo nananampalataya sa Panginoon. Sapagkat, mga kapatid, inihandog niya yung buhay para sa atin. Amen po? Kung kinikilala natin yon, wala tayong ibang dapat gawin kundi sumunod sa Kanyang aral, sumunod sa Kanyang mga salita. Okay, sabi po mga kapatid, dun sa Hebrew chapter 10, 8-10, okay, nabasa na po ito kanina, hindi lamang ito usapin para sa bayang Israel. Ang sinusulatan ay mga Hudyong mananampalataya. Ipinapakita niya na ang ginawa ng Panginoon Jesus ay ang kalooban ng Ama.
po. Yung kalooban ng Ama na nagsugo sa Kanya. Ano ba ang kalooban ng Ama? Ang kalooban po ng Ama, iligtas ang tao. Dahil doon po sa kasalanan, nung ito po ay mahiwalay sa Diyos. Ano po ang sinasabi doon po sa verse 8 hanggang 9? Basahin po natin yung sinasabi diyan sa 8 hanggang 9. Sinabi muna niya, hindi mo ninais o kinalugdan ang mga alay na handog na hayop. Hindi kinalugdan ng Diyos yung handog na mga hayop na dala-dala po nung pari sa mamagitan ng kautusan sa angka ni Levi. Hindi niya po yun kinalugdan. Hindi yung kinalugdan ng Diyos ang mga handog na susunugin. At ang handog dahil sa kasalanan. Kahit ito'y handog ayon sa kautusan, sa Kanya idinugtong, ako'y narito upang sundin ang iyong kalooban. Sa ganitong paraan, inialis nga ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. Malinaw po ba sa atin yung mga talata, mga kapatid? Hindi na niya kinakalugdan at hindi niya kinalugdan yung mga handog na yon. Narito ngayon ang ating Panginoong Jesucristo na kinalugdan ng Diyos yung handog na buhay para sa ikaliligtas ng bawat isa sa atin. Anong handog na inialis na hindi kinalugdan ng Diyos? Yung handog po na hayop. Kahit na ito'y handog ayon sa kautusan, ito po ay pinalitan. Sapagkat hindi po yon nakapagliligtas ng tao. At sa ngayon, nakakalapit na sa Diyos. Dahil ang Panginoon Hesus ang naging handog para sa ating mga kasalanan, kahit po yung mga Hudyo, yung mga Israel, kahit po tayo, mga kapatid, malaya na tayong lumapit sa Diyos para doon po sa kapatawaran ng kasalanan ng bawat isa. Ginawa ito ng Panginoon Hesus upang sundin ang kalooban ng Ama dahil ang gusto ng Diyos, iligtas ang lahat ng tao. Ang ginagawang pagliligtas ng Diyos ay para sa lahat, hindi lang para sa bayang Israel. Ano po ba ang ginawa ng Panginoon Hesus? Pangalawa, ginawa ng Panginoon Hesus ang paghahandog na sapat para sa lahat ng kasalanan. Ang paghahandog na ito ay pagpapaganap sa mga taong pinaging banal. Pakibasa po yung Hebrew chapter 10, 11 to 14. Bawat pari ay naglilingkod araw-araw at paulit-ulit na naghahandog ng pare-pareho ding mga handog. Subalit ang mga iyon ay hindi naman nakakapawi ng kasalanan. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. Pagkatapos ay umupo siya sa kanan ng Diyos. Ngayon naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatuwid, sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga nililinis ng Diyos. Okay, salamat po. Okay, dito po makikita natin, kung babalikan natin yung number 2 kanina, yung ano ba yung ginawa ng Panginoon Hesus. Sabi po, ang panghandog na ito ay pagpapaganap sa mga taong pinaging banal. Tandaan po natin yung salitang nagpapaganap sa mga taong pinaging banal. Kaya po, kapag sinasabi natin na ako'y isang Kristiyano, tinatanggap ko yung bayad, tinatanggap ko yung kamatayan ng Panginoon Jesucristo na bayad sa aking kasalanan, kailangan po, sabi diyan, ikay nagpapaganap at napagiging banal. Kapag hindi po tayo nagpapatuwid, amen pa? Kapag hindi tayo nagpapatuwid sa ating mga maling ginagawa, mga kasalanan ginagawa, hindi po tayo pinagiging banal. Ibig sabihin, hindi totoo yung sinasabi natin na binayaran ng Panginoong Jesucristo
yung aking kasalanan. Dahil yung tumatanggap ng bayad, kailangan pinagiging banal. Amen pa? Dapat naitutuwid tayo sa bawat maling ginagawa natin. Yung sinasabing ako ay nananampalataya, kailangan naitutuwid tayo. Dahil yung pananampalataya ay paglakad dun sa pagsunod, dun sa taong sinasabi natin, sinasampalatayanan ko siya. Amen po? Kapag hindi tayo tumutunton dun sa sinasabi nung taong sinasampalatayan natin, hindi totoo yung pananampalataya natin sa Kanya. Fake po yun. Marami pong nagkalat ngayon na fake. Amen po ba? Yan. Sabi po, mga kapatid, paano naging sapat ang paghahandog ng Panginoon para sa kasalanan ng lahat? Ang sabi po doon sa verse 12, ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan at yun sapat. Sapat na. Pagkatapos ay umupo siya sa kanan ng Diyos. Bakit po binanggit yan yung paghahandog daw po ni Kristo ay minsan lamang? Na po, ipinapaunawa, mga kapatid, nung sumulat na si Kristo, yung handog, minsanan lamang ay sapat na. Dahil yung ginagawa po nila nung panahon ng kautusan, taon-taon po sila naghahandog. Amen po? Taon-taon po sila naghahandog ng dugo para mapatawad yung kanilang kasalanan. Subalit, ipinapakita na ang Panginoong Hesus minsan lamang naghandog, sapat na. Yung kanilang handog, mga kapatid, kaya inuulit siya taon-taon, hindi po siya nagiging sapat. Amen pa? Kaya kailangan pong makita saan ka sasandal, sino yung iyong papanampalatayanan, saan ka magtitiwala, dun sa nagbayad na sapat na minsan lamang, o dun sa paulit-ulit na hindi naman nagiging sapat. Paano ito naging ganap? Sabi po sa verse 14, verse 14, kuya. Sabi po sa verse 14, sa makatuwid, sa pamamagitan lamang ng isang paghandog, ay ang kanyang ginawa ay ganap. Magpakailanman ang mga nililinis ng Diyos. Na po, mga kapatid, makikita natin yan, magpakailanman ang mga nililinis ng Diyos. Kaya ang tanong sa atin, kung tayo po ay nagpabayad, kailangan tayo po ay nililinis ng Diyos sa ating buhay. Makikita natin ngayon yung kaibahan, mga kapatid, nung sumasandal dun sa pagkapari ng Panginoon Jesucristo at pagkapari nung panahon ng kautusan. Nakita ba natin, mga kapatid? Saan ba tayo sumasandal sa oras ng pagsubok? Tayo ba'y nagpapatuloy para lumago sa magitan ng mga pagtutuwid, pagtuturo sa ating mga maling ginagawa? O babalik lamang tayo sa dating kinagawian na wala naman patutunguhan yung buhay? Ipatutunguhan naman. Subalit, ito'y kapahamakan. Okay, yung pangatlo, mga kapatid, sabi niyan, ano nga ba yung ginawa ng Panginoon? Sabi po, sa pamamagitan ng kanyang paghandog, tayo ngayon ay napapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Sa Hebrews chapter 10, 15 to 18. Pakibasa po. Ang Espiritu Santo ay napapatotoo rin sa atin tungkol dito. Sinabi niya, ganito ang gagawin kong tipan sa kanila pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon. Itatanim ko sa kanilang puso ang aking mga utos at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga isip. Pagkatapos ay sinabi pa niya, kalilimutan ko na ang kanilang mga kasalanan at kasamaan sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan. Hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Okay, pakibalik ko yan sa 15.
Ano po yung sabi ko kanina? Kapag hindi po tayo nakatitiyak kung tayo ay pupunta, pag tayo pumanaw, pupunta tayo sa langit o dumating ang Panginoon Kristo, pag hindi tayo nakakatiyak, kausapin po natin yung banal na Espiritu. Sapagkat ito po yung sinasabi. Sabi po dyan, ang Espiritu Santong nagpapatotoo rin sa atin tungkol dito. Amen po? Yung banal na Espiritu na sinugo ng Panginoon Kristo na po, pagkatapos niyang gawin yung paghahandog para mabayaran yung ating kasalanan, sinugo ng Panginoon Kristo yung banal na Espiritu na makakasama natin magpakailanman. Amen po? Kaya ang tanong, mga kapatid, nagpapatotoo ba tayo bilang tinubos? Nagpapatotoo ba tayo bilang bayad sa ating mga kasalanan? Sabi nga po dyan sa verse 16, ganito ang gagawin kong tipan sa kanila. Pagdating ng araw na iyon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanila puso ang aking mga utos at isusulat ko ang mga iyon sa kailang isip. Na po, itatanim daw sa puso, na po, at ang sabi po, isusulat ko sa kailang mga isip. Ang tanong, ano ba yung linalaman ng ating puso? Nabago ba yung ating puso? Kung totoo na tayo'y bayad na, mga kapatid. At yung ating isip din po ba ay nagpapasya tayo na sumunod sa kalooban ng Panginoon sa pamamagitan ng mga aral natin pong napapakinggan. Amen po? Hindi lamang po, mga kapatid, natatapos sa pakikinig ng aral. Kundi yung aral nating napapakinggan ay dapat nagbabago ng ating mga pasya, nagbabago ng ating mga isip. Kasi yan po yung sinasabi nung banal na Espiritu pagdating sa atin, na siyang kasama natin sa atin pong panahon. Amen po, mga kapatid? Na pinatutuhanan natin sa ating buhay na tayo ay bayad sa ating mga kasalanan. Sabi po, paano ba naipapakita ng tao na siya ay pinatawad na nga ng kasalanan kapag lumalapit sa Diyos ang tao sa pamamagitan ng pagtunton ng salita ng Diyos? Ang nababago lamang po, mga kapatid, kung tayo'y lumalapit sa Diyos. Amen po? Tayo po yung may kailangan sa Diyos. Tayo po yung kailangan lumapit. Hindi po ang Diyos ang lalapit sa atin, kundi tayo po yung lumapit sa Diyos. Amen po? Huwag po kayong maniniwala dun sa sinasabi at inaangkin ng karamihan. Kung gusto ako ng Diyos na baguhin, babaguhin niya ako. Hindi po, mga kapatid. Yung tatay mo nga, lumapit na sa iyo, inuutusan ka, ayaw mong sumunod. Di ba po, mga kapatid? Kailangan kang magpasya sa buhay. Kailangan kang magpasya kung susunod ka sa sinasabi ng iyong magulang na nakakasakop sa iyo. Kailangan kang magpasya matapos mong marinig yung salita ng Diyos kung susundin mo siya at hindi. Yun po yung tinasabi po na tayo lumapit sa Diyos sa pamamagitan po ng pagtunton ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Kung wala tayong alam sa salita ng Diyos, hindi rin tayo mababago. Taliwas sa sinasabi ng karamihan na sila'y nananampalataya, pero wala naman silang alam at ayaw naman nilang alamin yung salita ng Diyos. Hindi po yun totoo. Yung sinasabi nila na sila'y nananampalataya sa Diyos. Ang totoong nananampalataya sa Diyos, tinutuntun niya yung salita ng Diyos. Dahil hindi po magkahiwalay at hindi pinaghihiwalay yung pananampalataya sa pagsunod. Amen po? Bayad na, mga kapatid. Bayad na tayong lahat. Sapat na yung ginawa ng Panginoon Kristo. Ang kailangan po, sumunod.
Amen po? Sa magitan po ng paglapit sa ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng pagpapasyang mabago ang isip at puso, ganito po ang tumanggap ng kapatawaran ng kasalanan. Kapag sabi natin na tayo nananampalataya, kailangan po, mga kapatid, magbago yung ating puso at isip. Magbago yung ating mga pagpapasya sa buhay. Sa ganito po, nilipot ng Diyos ang ating mga kasalanan. Kaya nga, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa ating mga kasalanan, sapagkat tumanggap na sila ng bayad ng ating mga kasalanan, sapagkat sila po ay napatawad na ng Diyos. Ang kailangan po ay pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat siya yung pari na sapat, siya yung pari na magpakailanman, siya yung pari na makalangit. Amen po, mga kapatid? Okay, dito po tayo magtatapos. Bago natin lagumin, balikan po natin yung atin pong inaral simula po nung nakaraang linggo. Bakit nakahigit sa lahat ang pagkapari ng ating Panginoong Hesus? Una po, mga kapatid, sapagkat ito ay makalangit at walang hanggan. Kailangan wag po natin lilimutin yun, mga kapatid, na yung ating Panginoon ay makalangit at walang hanggan. Wala pong ibang pari na makalangit at walang hanggan, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Pangalawa po, mga kapatid, sapagkat ito ang katiyakan na mas mabuting tipan sa Diyos. Wala nang higit pa na mabuti para tayo makipagtipan sa anumang ibang tipan, kundi ang Panginoon Hesus lamang yung mabuting tipan. Wala na tayong ibang gagawing ibang paraan pa na pakipagtipan sa Diyos, sapagkat kung yung ibang paraan ay hindi po siya mabuti. Okay, pangatlo po, mga kapatid, sapagkat ito ang naging katiyakan na kapatawaran ng lahat. Ito lamang yung tiyak na napatawad tayo sa ating mga kasalanan sa magitan po ng paghandog ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, lagumin po natin, mga kapatid. Kayo po yung bumasa ng lagom. 1, 2, 3. Tanggapin po natin ang may magtiwala sa Panginoong Hesus ang mga pagbabago na dala ng ating pananampalataya sa Kanya. Kasama dito ang pagpapahalaga natin sa pagiging pari ng Panginoong Hesus, sapagkat ito ang pangpapas ng lahat ng tao ay malayang nakapalat sa Diyos. Ito ang ipinalala sa apostol na dapat gawin ng mga mananampalatayang sinusulatan niya. Huwag silang bumalik pa sa nakasanang relihiyon, sapagkat sila ay nasa mas mabuti na kalagayan dahil pananampalataya sa Panginoong Hesus. Ito din po ang hamon sa atin ngayon. Pahalagahan natin ang pagiging pari ang Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin, dahil sa Kanyang ginawa sa bawat isa sa atin. Tayo ang ngayon na lumapit sa Diyos ng may magtiwalas at katiyakan ng pananampalataya. Hawakan natin ang ating mga gasa sa Diyos. Huwag nating kaliligtaan ang ating pagtitipon, lalo na po ang ating kasimbahan, upang mapusubong ang ating pag-ibig sa isa't isa at tayo ay makapagpalakasan. Talikuran na ang mga paggawa ng kasalanan. Ngayon na tayo ay nalinis na ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Okay. Ngayon po, mga kapatid, napakalaking hamon yung atin pong binasa. Iba't iba po yung mga pinagdaraanan po natin ng pagsubok sa ating buhay. Isang malaking hamon, mga kapatid, huwag tayong bibitaw. Amen pa? Marami na pong pangitain ngayon na po, laganap na po ang kasamahan. At sinasabi po, lalong palapit ng palapit ang pagbabalik ng Panginoon. Paano tayo tiyak na makakasama sa pagbabalik ng Panginoon? Huwag po tayong bibitaw sa atin pong pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo, sapagkat siya yung pari na makalangit at magpakailanman. Maraming salamat po.
Magandang umaga po mga kapatid. Tayo po ay darako sa pagbibigay ng kaloob at ikapo. Bago po tayo mag-umpisa, atin po munang basahin ang kanyang mga salita mula sa Kawikaan, chapter 3, 9-10. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani. Siya ay iyuring handugan, sa gayon kamalig mo ay lagi ng aapaw. Sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Mga minamahal, tayo po ay dumako sa ating sama-samang pagkakaloob sa ating Panginoon bilang isang iglesia. Ang may akda po ng pagbibigay ay ang ating Panginoong Diyos. Siya ang nagbigay at patuloy na nagbibigay dahil sa dakilang pag-ibig at pagsamba sa Kanya. Tayo po ay sama-sama at sabay-sabay na mag-alay ng ating mga ikapo at mga kaloob ng mayroong kagalakan sa ating mga puso. Paalala pong muli mga kapatid, dito po ang entrance ng ating pagbibigay ng ating mga kaloob at dito po ang exit. Sige po, maaari na po tayong magbigay. Kung nakapagbigay na po ang lahat, atin pong ipanalangin. O dakilang Diyos, muli po Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Maraming salamat po sa kalakasan, sa karunungang taglay ng bawat isa. Kami po ay nagagalak na magbigay dahil po alam po namin, Panginoon, na ito ay tanda ng aming pagsunod at pag-ibig sa iyo, Ama. Lord, maraming salamat po sa mga kapatirang patuloy na nagsusumikap na makasunod sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat po sa kalakasan ng bawat isa, sa karunungan, at maging sa trabaho, Panginoon, o hanap buhay na iyong pinagkatiwala sa bawat kapatiran, Panginoon. Kung meron man pong naghahanap ng trabaho, ikaw nga, O Diyos, ang magbukas ng panibagong opportunity sa kanila, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa lahat-lahat. Lord, amin din pong nilalapit ang mga katiwalang humahawak po ng ministeryong ito, na patuloy nyo nga po silang bigyan ng kalakasan, karunungan na magagamit po upang sa paglago po ng iglesyang ito, Panginoon. Kami po ay patuloy na nagtitiwala sa iyo, Panginoon, na ikaw ang pinaka makapangyarihan sa lahat at dakila, Panginoon. Patuloy po namin itong inilalapit sa inyo. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayan po, tayo po ay darako sa pagbati sa ating mga birthday celebrants. Kuya Ken. Ayan po, si Sister Net Ulanday, March 16. So ngayon po yon. Happy birthday po, Sister Nanita. Ayan. And kay Sister Lani Pernia, bukas. So inaanyayahan po ang lahat sa Labelia Homes. Anong oras daw po, Tita Lani? Next year pa. Advance po pala ang invitation ko. Okay po, meron pa ba, Kuya Ken? Ayun. So muli po, happy birthday, Ate Net and Sister Lani. Okay po. Maraming salamat po mga kapatid and good morning. Okay, bago po dun sa maghahanda bukas, sorry. Bago po dun sa birthdayhan, nagpapa-announce po yung mga sasama po sa youth, mga kapatid. Kasi yung payment daw po, mga kapatid,
Na po, mamaya magmi-meeting po yung mga kasama po sa committee ng gagawing youth. Ito po yung youth camp. Ano po? Ito po yung partial payment. Mamaya po ibibigay yung partial payment tungkol po dun sa gagawin youth camp. Kaya po, kung maaari po, mga kapatid, yung mga kasama sa youth camp, makipag-ugnayan po kayo kay Kuya Kenneth. Yun lamang po. Maraming salamat. At mayroon din pa pong isa, ano po, bago tayo dumating doon po sa birthdayhan, tumungo muna tayo sa patay. Okay, may namatay po na kamag-anak ni Ate Janet, mga kapatid. Umihingi po siya ng tulong na nagmumula po sa bukal sa ating mga puso, mga kapatid, na ito ay kamag-anak ni Ate Janet. Siguro, paano po Ate Alma? Kukuha si Ate Alma ng box, ano po, siguro iikot po niya, ano po, sa mga gusto pong tumulong para po dun sa kamag-anak ni Ate Janet na namatay. Yun po, mga kapatid. Bago po tayo magtapos, mga kapatid, mayroon po tayong bisita, na po. Siya po ay galing po sa, dumandalo po siya sa JF Manda, na po. May kamag-anak po siya sa Centennial, kaya nadalaw po siya sa atin. Ate, pwede pong tumayo para makilala po. Ayan. Salamat po, ate, sa pagdalaw sa amin. Morning po, at dadako na po tayo dun sa handaan. Kaya pa ba niya ating tumayo matagal? Kaya pa? Kaya pong tumakbang? Wala po si Ate Ninita, ano? Si Ate Lani lang po yung nandito. Sige po, samahan niyo po ako mga kapatid, ipanalangin po natin si Ate Lani. Hallelujah. Aming amang nasa langit, Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Purihin ang dakilang pangalan, Panginoon. At sa aming sama-samang panalangin, Panginoon, sa umagang ito para po sa aming kapatid na magdaraos po, Panginoon, ng kanyang kaarawan. Kay Atilani, Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, ang patuloy na pag-iingat niyo po sa kanyang kalagayan. Sa iyo po namin pagkakatiwala, Panginoon, yung kanyang maayos na pagbubuntis at gayon din, Panginoon, sa maayos na pagdi-deliver nito. Panginoon, maraming salamat sa panibagong taon na pinagkaloob niya po sa kanyang buhay. Salamat po sa aming kapatid na patuloy pong nakikibahagi at nakikiisa, Panginoon, sa mga gampanin sa iglesyang ito.
Salamat po sa kanyang pagbibigay ng oras at panahon sa pagtuturo sa mga bata. At tunay, O Diyos, ito'y malaking bagay, Panginoon, sa paghubog sa kaisipan ng mga bata sa kanilang paglaki. At dalangin ko, Panginoon, na patuloy niyo pong pagpalain ang aming kapatid na ito, pag-ingatan siya sa kanyang buhay sa bawat araw, sa kanyang pamilya rin, Panginoon. Tulungan niyo po sila, tulungan niyo po siya, Panginoon, na patuloy na maging pagpapala sa kanyang buong sambahayan. At dalangin ko po, Panginoon, ng patuloy na kahandaan sa kanya sa mga bagay na kanyang pagdaraanan sa kanyang buhay, Panginoon. Gayun din, dalangin din po namin, Panginoon, ng pagdaraos ng karawan ni Ate Ninita, Panginoon. Pagamat hindi po namin siya kasama sa kasalukuyan, patuloy po namin siyang nilalapit sa iyo, Panginoon, na patuloy niyo po siyang pag-ingatan at nawa, Panginoon, sa mga linggong darating, sa aming mga pagtitipon, ay patuloy po namin siyang makasama at makaisa, Panginoon, sa gawing ng iglesyang ito. Dalangin ko po, Panginoon, ng pag-iingat at paggabay sa Kanya, Panginoon, sa bawat araw, gayon din sa Kanyang kalusugan, Panginoon. At sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito, Panginoon. At ito po ang aming dalangin ng may papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Happy birthday po, Ate Lani. At para po dun sa ating pangwakas na panalangin, maaari ko po bang mahilingan ang bawat isa na tumayo? Sige po, tayo po'y manalangin at ipagpasalamat po natin sa Panginoon yun na tapos nating gawain. Tayo po'y manalangin, Amang dakila, mahabagin, ang Panginoon na sinasamba. Kami, Panginoon, na yung iglesia ng Kabuyao ay patuloy po, Panginoon, na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong katapatan, sa pag-ibig mo na patuloy niyo pong pinaparana sa amin. Salamat, Panginoon, sa nakarang linggo, sa lahat ng mga pagpapala, paggabay at pag-iingat niyo po sa bawat isa sa amin. At patuloy po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkilos mo po, Panginoon, sa iglesyang ito, na tunay, O Diyos, na aming nakikita na nariyan ka, Panginoon, upang kami patuloy na gabayan, pag-ingatan sa bawat araw ng aming mga buhay, Panginoon. At aming pong nilalapit, Panginoon, sa panibagong linggong aming kakaharapin. Ikaw nawang patuloy na magbigay ng kalakasan sa bawat isa. Kagalakan sa kabila ng mga maraming suliranin na pinagdaraanan po. At dalangin po namin na tulungan niyo po kaming patuloy na magtiwala, manangan sa iyong salita. Dahil alam po namin, Panginoon, na ikaw lamang po ang tunay, Panginoon, na maaari naming malapitan at mapagkakatiwalaan, Panginoon, sa lahat-lahat sa aming mga buhay. Dinalangin ko po, Panginoon, ang mga gawain ng iglesyang ito, ang mga Bible study, cluster group na kinabibilangan ng bawat isa sa mga tagapanguna, Panginoon. Tulungan niyo po ang mga tagapagturo na patuloy na maging kagamit-gamit upang sa aming pagpapalakasan, sa aming pag-aaralan, sa aming pagtuturoan, Panginoon, ay maging kagamit-gamit upang patuloy ka naming makilala. Patuloy po namin itong maiganap sa aming mga buhay. Langin po namin na patuloy na asamin ang bawat isa na makibahagi sa mga gawain katulad nito. Kaya din sa prayer meeting na ginaganap po tuwing araw ng Miyerkules, O Diyos, langin ko po na patuloy kang manguna sa bawat isa, lalo higit kay Kuya Big na ginagamit mo sa aming tagapanguna sa prayer meeting. Langin ko rin po ang pakikibahagi ng bawat isa na kung paano po pinapahalagahan ng bawat araw na mga bagay na aming ginagawa sa aming mga pangangailangan, na gayon din namin din ito pahalagaan, Panginoon, sa aming buhay. Dahil, Panginoon, ang pananalangin ay ito ay isang natural na bahagi ng buhay ng isang mananampalataya na hindi dapat, Panginoon, na pinanghihinayangang isaganap. Bagkus, Panginoon, patuloy naming makibahagi sa sama-samang pagsamo sa iyo sa mga kahilingan na hindi lamang po para sa amin, kundi sa mga pangailangan, Panginoon, ng iglesyang ito at
at sa lipunang aming kinabibilangan, O Diyos. Tulayin ko rin po, Panginoon, ang pag-aaral na sinasagawa ngayon sa sa pangunguna po, Panginoon, ni Ate Sel. Tulayin ko po, Panginoon, ang patuloy na paggabay sa mga tagapagturo, gayon din sa mga estudyante, Panginoon, na nakibahagi sa pag-aaralang ito. Tunay, O Diyos, na maraming salamat dahil may mga kapatiran na patuloy pong nagnanais na mag-aral, magbigay ng oras at panahon upang patuloy na matuto at lubusang maunawaan ng aming mga pananampalataya, Panginoon. Dalayan ko po na Ikaw ang magbigay ng katyagaan sa bawat isa, sa mga tagapagturo, gayon din sa mga estudyante. Gayon din, Panginoon, dinadalangin ko rin po ang paghahanda ng iglesyang ito patungkol, Panginoon, sa mga plano at mga bagay na dapat ayusin para po sa pagpapatayo ng aming church building, Panginoon. Sa iyo po namin pinagkakatiwala at patuloy na umaasa na Ikaw ang gagabay sa bawat isang gagamitin mo upang maging matagumpay at maayos ang lahat ng paghahanda para sa pangangailangan, Panginoon, sa pagpapatayo ng building na ito. At gayon din, Panginoon, sa lahat ng pagtitipon pa na iglesyang ito na aming sinasagawa, sa iyo po namin pinagkakatiwala at patuloy na umaasa na Ikaw ang kikilos at gagawa ng kaparaanan upang patuloy kaming makibahagi. At dalangin po namin, Panginoon, na tulungan niyo kami na patuloy na magkaroon ng burden na makiisa sa lahat po ng pagtitipon, mga kaganapan sa iglesyang ito, Panginoon. Nang sa gayon, ang bawat isa ay maging tunay na kabahagi, Panginoon, ng iyong katawan na Ikaw ang nangunguna, Panginoon. At sa lahat ng ito, Panginoon, sa lahat ng aming kahilingan, sa lahat ng aming mga naisin, tulungan niyo, Panginoon, na patuloy naming asamin na unahin ka sa lahat ng ito at ipagkatiwala sa iyo ang lahat sa aming buhay. Tunay, O Diyos, na Ikaw lamang ang nais naming papurihan, pasalamatan, sambahin, Panginoon, at igalang sa aming buhay na ito. Kaya ang papuri at pasasalamat ay tanging sa iyo lamang, sa iyong dakilang pangalan, Panginoong Hesus. Amen. At sumainyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoon, ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus, at ang pakikipisa ng Espiritong Banal. Humayo tayo na may pag-ibig, paggalang at pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Tapos na po ang ating gawain. Salamat po sa ating Panginoon. Pagpalain po tayo. Mga kapatid, muli po tayong umawit at ipahayag ng ating Diyos na sinasamba ay napakabuti sa ating mga buhay. Hallelujah! Tayo po sama-samang pumalakpak, umawit ng may galak. Sa lahat ng oras, dakilang iyong mga gawa, ikaw ang pag-asa, nagagalak lahat ng iyong likha. Umaawi
napakabuti, oh, napakabuti mo, oh Diyos. Pag-ibig mo'y di nagbabago, papuri at pagsamba, iniaalay tataas. Minsan pa, oh, napakabuti mo, oh Diyos. Sa bawat oras kay totoo, wala kang katulad magpakailanman, tunay kang tapat. Oh, napakabuti mo, oh Diyos. Pag-ibig ko'y di nagbabago, papuri at pagsamba, iniaalay tataas ka sa buhay ko. Oh, oh, Hallelujah! Sa Diyos po ang papuri. Pagsamba. God bless po. JFCM Kabuya, sa pagdiriwang ng ika-26 na taon, magsisikap hanggang wakas. Hebreo Kapitulo 6, versikulo 11.